At sa pagpapatuloy ng ating recap, dumating ang grupo sa isang dungeon at agad na napasama sa isang labanan. Si Jin sa halip na sumali ay naakit sa mga kakaibang nilalang na nakikipaglaban sa mga ogre. Tinanong niya si Jinwoo kung ano ang mga nilalang na ito. Naalala ng bida na nabanggit na niya ito noon sa kanyang kasama kaso hindi nagbigay ng detalye. Sabi niya na isa ito sa kanyang mga kakayahan at hindi kontento ay nais ni Jin na malaman kung kaya niyang magtawag ng mga multo na sundalo. Subalit iginiit ni Jinwoo na masyadong komplikado itong ipaliwanag sa ngayon at binago ang usapan. Pagkatapos ng tagumpay ay pumalakpak si Jinwoo at inutusan ang kanyang hukbo na kolektahin ang mga mamahaling bato. Napaluhod si Jin at nakiusap na kahit papaano'y makatulong siya sa pagkuha ng mga bato. Agad na iniabot ng isang anino na sundalo ang ilang mga hiyas sa mga ngaso na nagpasalamat para sa pag-unawa. Napangiti ang kanyang kaibigan dahil dito at samantala sa isang barkong wasak sa gitna ng dagat, isang mandirigma ang sumigaw ng desperasyon habang sinabihan siya ng isang lalaki na huwag sumigaw at manatiling kalmado. Ipinaliwanag nito na ang iba sa baba ay nawalan lamang ng malay. Gayunpaman dahil hindi marunong mag-Ingles ang mandirigma ay inakala niyang walang naiintindihan ang lalaki, kaya itinuro niya ang kanyang sarili at nagsalita ng ilang bagay na hindi rin maintindihan ng mandirigma. Balik sa grupo ng mga mangangaso pumunta sila sa isang restaurant pagkatapos ng ekspedisyon para kumain ng karne at mag-inuman. Ipinagdiriwang ang pagkumpleto ng ika-19 na misyon ni Jinwoo sa ilalim ng kontrata kay Eugene na ayon sa kanya, ay hindi magagawa kung wala ang kanyang kasama. Tinanong ni Jin kung ano ang susunod na plano ng kanyang kaibigan at ipinaliwanag nitong kukuha siya ng pagsusulit sa isang association upang makakuha ng lisensya bilang guildmaster. Plano niyang gamitin ito para makipagkasundo sa kanyang ama, samantala sinabi ni Jin na mawawala muna siya ng ilang panahon dahil kailangan niyang pumunta sa isang lugar. Habang iniinom ni Jinwoo ang kanyang inumin at pabiro niyang sinabi na ipagsabihan na lang siya kung siya'y nakakaistorbo, ibinunyag niya na may kapatid siyang 10 taon ang tanda sa kanya subalit hindi nito gusto si Jin, hindi pa sila kailanman nagkaroon ng oras na parang tunay na magkapatid. Samantala ay niligtas ni Jinwoo ang buhay ni Jin at tinanggap ang kanyang kahilingan at sa madaling salita, yumukod ang buhok at inamin na sana'y maging kapatid niya ang kaibigan at nang masabi ito, isang awkward na katahimikan ang bumabalot sa silid. Nakayuko si Jin hanggang sa ihain ni Jinwoo ang pagkain sa kanyang kasama at sinabing, kung ganoon ay magkapatid na tayo mula ngayon. Nang marinig ang mga salitang ito ay pinigil ni Jinwoo ang kanyang luha at inubos ang isa pang baso ng inumin, at halos may pilit na inalok ng mas maraming karne ang kanyang bagong kapatid. Tinanong ni Jin kung lasing na ba siya pero iginiit niyang hindi siya lasing, samantala ang lalaking umatake sa iba sa shipwreck boat ay natagpuang nakakulong at nakaposas, ayon sa mga awtoridad na responsable sa pag-aresto at ang lalaking ito ay isang banyagang hunter na natrap sa isang portal 10 taon na ang nakalilipas at hindi kailanman nakatakas hanggang sa napunta siya sa Estados Unidos. Dahil hindi siya marunong mag-Ingles ang interogasyon sa kanya ay kailangang gawin sa presensya ng isang tagapagsalin, sa ngayon ay pinaniniwalaang ang bilanggo ay isang humanoid na halimaw, kaya humiling ang mga awtoridad ng tulong mula sa isang S-rank hunter mula Washington na nagngangalang Hang Dango. Magpapatuloy ang investigasyon kapag bumalik siya sa Estados Unidos, may isang opisyal na nagtanong sa pangalan ng bilanggo at ang isa ay hirap sa pagbigkas nito, nagsabing ang pangalan niya ay Sang Ewan. Pag-uwi ay handa na muli si Sang na umalis. Sinabi niya sa kanyang kapatid na babae na aalis siya kasama ang isang kaibigan at tinanong siya nito kung kailan pa siya nagkaroon ng kasintahan, at kung bakit hindi man lang niya ito sinabi kahit sa bunsong kapatid niya. Sa susunod na eksena bumalik ang binata sa isang lugar na napuntahan niya noon at sa paligid ng level 20, kung saan nakaharap niya si Cerberus sa Demon Castle kaso hindi niya natapos ang laban. Ngayon ay triple na ang antas niya at naniniwala siyang kaya na niya. Binuksan niya ang pinto ng dungeon gamit ang angkop na susi at pumasok ng mabilis at nang pagpasok niya, binigyan siya ng misyon na kolektahin ang 10,000 demonic souls at napaisip siya dahil sa dami nito. Ngunit dahil bumalik siya sa kastilyo upang hanapin ang elixir of life na kahit 10 o 100,000 pa ay haharapin niya ang bawat isa, samantala habang isinusumit ang kanyang resume sa kanyang ama, hiningi ni Jin na ipasa sa kanya ang pamamahala ng guild. Naalala ng matanda na si Jinwoo at ang kanyang nakatatandang kapatid ay may ibang plano para sa guild, ngunit pinilit ni Jinwoo na ang plano ng paglalagay ng isang tao mula sa labas bilang master ay masyadong delikado para sa kumpanya,
sinabi ng kanyang ama na sangkot si Jinwoo sa trahedya sa dungeon kung saan nalipol ang grupo ni Hang Dong-sok, pati na rin sa pagkamatay ng mga bilanggo mula sa Supervision Department. Gayunpaman ay nanatiling malaya at hindi napaparusahan ang taong ito at dagdag pa, siya rin ang laging kasama ni Jinwoo sa lahat ng ekspedisyon sa mga portal at kabilang ang insidente sa Red Portal mula sa White Tiger Guild at ilang araw na ang nakalipas, nabalitaan na si Sang ang responsable sa ligtas na paglikas ng mga nakaligtas. Kaya't inakala ng ama ni Jin na nakuha ng kanyang anak ang Guild Master License nang malaki ang naging tulong ni Jinwoo dahil dito. Tinanong niya ang anak kung kaya ba nitong pamumunuan ang isang guild at kahit narinig niya ang lahat ng sinabi ng ama, iginiit pa rin ng binata na nais niyang makuha ang Eugene Guild. Sa huli ay binigyan siya ng makapangyarihang negosyante ng pagkakataon ngunit may kondisyon at ayon sa narinig niya, nais ng White Tiger Guild na i-recruit si Jinwoo pagkatapos ng insidente sa Red Portal at kailangang may pasok ni Jin si Jinwoo sa Eugene Guild bago pa ito mangyari. Samantala ay hindi nakuha ni Jinwoo ang mga kaluluwa ng mga patay na demonyo dahil kontaminado ang kanilang mana, sayang ito dahil nakapagtambak na siya ng daan-daan, gayunpaman nakatanggap siya ng nakasulat na pahintulot para makapasok sa ikalawang palapag. Mula rito may isang malaking liwanag marahil isang teleportation point at ang nagmula sa isang bahagi ng dungeon. Napansin ni Jinwoo na napakalaki nito na halos parang isang buong lungsod sa loob ng isang gusali, dahil ang paglalakad dito ay nakakapagod at tinawag niya ang pinuno ng Ice Bears bilang kanyang sinasakyan. Habang nakasakay sa hayop ay biglang sumulpot ang isang horde ng mga demonyo sa unahan kaso ang oso ay sumugod at binuksan ang daan patungo sa kanilang destinasyon. Dahil sa galaw na ito pinangalanan ni Jinwoo ang oso na tank, samantala sa Hunters Association ay makikita ang isang napakalaking istruktura na may mga gym at swimming pool. Sa gitna ng mga babaeng naliligo ay lumitaw mula sa tubig si Cha na agaw pansin dahil sa kanyang kagandahan, gayunpaman ay iniisip pa rin niya ang isang insidente noong isang pagpupulong kasama si Master Troy Jongan. Gusto niyang gawing publiko ang impormasyon tungkol sa mga lumilipad na langgam kaso sinabi niya na tumanggap siya ng utos mula sa association. Pinaniniwalaan nilang ang paglalathala nito ay magdudulot lamang ng takot sa publiko, gayunpaman ay walang dapat ipag-alala dahil ang prioridad ay palakasin ang kapangyarihan ng association upang maging pinakamalaking guild ng bansa at tanggapin ang mga responsibilidad nito. Balik kay Jinwoo at pagkatapos patayin ang isa pang demonyo ay napaisip siya sa takot niya na ang dungeon na ito ay maaaring kasing taas ng ranggo ng pagkakakuha niya ng susi para makapasok dito, ngunit ang mga demonyong naruroon ay mukhang hindi hihigit sa rank B. Gayunpaman palaging marami ang mga ito at habang lumalayo siya ay lalo silang lumalakas, kung kaya niyang talunin ang mga demonyong may dalang mga pahintulot, makakagalaw siya pataas ng 4 na palapag ng sabay-sabay at ayon sa kanyang obserbasyon, kung ang istruktura ng Demon Castle ay katulad ng orihinal na tore na mayroong 100 palapag. Naiisip niya lamang ang antas ng mga demonyong makakaharap niya sa huling palapag at higit sa lahat, napansin ni Jinwoo na mukhang kulang ang kanyang pagkain para sa mahabang ekspedisyong ito at bukod pa sa pangakong binitiwan niya kay Gina, kaya't tulad ng labanan laban sa mga demonyo na tila nakikipaghabulan din siya sa oras. Sa huli ay naabot ni Jinwoo ang 10,000 kaluluwa na hinihingi ng misyon at hindi alam ng binata kung hanggang saan siya makakaakyat sa dungeon na ito, ngunit patuloy siyang sumusulong at sa kanyang paglalakbay, nakaharap niya ang pinuno ng mas mababang palapag na isang demonyong kilala bilang Volcano of Greed na nagbabantay sa ika-50 palapag. Samantala ay dumalaw si Manager On Sian sa bahay ni Jinwoo kasama si Park Kin upang subukang i-recruit siya para sa White Tiger Guild. Subalit tanging ang kapatid na babae ni Jinwoo ang kanilang naabutan at sinabi nito na nasa biyahe ang kanyang kapatid at napansin na hindi sumali si Jinwoo sa anumang raid kamakailan. Ang huling lokasyon niya at ayon sa na-track ng association ay nasa gitna ng urban na lugar, at nabigla si Hyejin na kaya ng kanyang kasama na alamin ang ganitong mga bagay. Ipinaliwanag naman nito na trabaho niya iyon at sa kabila nito ay nananatiling hindi matukoy kung nasaan ngayon si Jinwoo. Balik kay Jinwoo, iniutos niya sa kanyang hukbo na iwan ang pinuno ng kalaban sa kanya kaya't sumugod ang mga tauhan niya para labanan ang iba pang mga kalaban, pinaputukan ng mga spectral mage ng apoy ang mga demonyo at habang si Igress na pulang-pula sa dugo, ay sumugod sa hanay ng mga kalaban na nagdulot ng malaking kaguluhan. Dahil sa pagtaas ng kanyang talino at napalakas ni Jinwoo ang kanyang kapangyarihang mahika at nadagdagan ang bilang ng mga sundalo na kaya niyang ipatawag,
Habang tumitigil sa pag-isip ng iba pang bagay ay nagtaka ang Hunter kung hanggang kailan maghihintay ang pinuno ng mga demonyo na nakaupo lang sa trono. Nang makita niyang ayaw gumalaw ng kalaban na nagpasya siyang kunin ang inisyatiba kaso bago pa man siya makakilos, biglang sumugod ang Volcano of Greed sa hindi nakakapaniwalang bilis upang umatake kay Jinwoo. Agad siyang nakareact at tumama ng suntok na nagpalipad sa demonyo. Ikinagulat niya rin kung gaano kalakas ang kanyang lakas mula sa kanyang mga na-upgrade na katangian. Dahil sa natamong pinsala ay napuno ng galit ang Volcano of Greed at inactivate ang espesyal nitong kakayahan. Nang sumugod ang higanteng demonyo kay Jinwoo ay iniutos niya kay Iron na ihagis ang kalasag sa kanya. Sa pagtaas ng kalasag na block ni Jinwoo ang mabigat na pamalo ng kalaban, kaso ang matinding sunod-sunod na pag-atake ay nagsimulang magdulot ng pangamba sa kanya sa tibay ng kalasag. Habang matyaga na dumi-depensa ay hinintay ni Jinwoo ang isang pagkakataon upang makabawi, sa tamang pagkakataon ay nakatakas si Jinwoo mula sa sunod-sunod na atake ng demonyo at tumalon patungo sa leeg nito. Ngunit mabilis na umikot ang Volcano of Greed at bumuwelte gamit ang pamalo nito. Sa isang mabilis na reflex ay inactivate ni Jinwoo ang Hand of the Ruler at nasalo ang impact upang hindi agad masawi, matapos makaiwas sa tiyak na kamatayan at nagtanong si Jinwoo sa sarili kung kaya bang basahin ng demonyo ang kanyang mga iniisip. Inisip niyang ang tanging lugar na maaari niyang bigyan ng pinsala ay ang ulo ng halimaw. Sa kabila nito ay kailangan muna niyang pigilan ang mabilis at hindi mahuhulaan na galaw ng kalaban kaya't ginamit ni Jinwoo ang galit ng Volcano of Greed upang ililigaw ito sa isang gusali. Habang papalapit ang demonyo ay mabilis na umakyat si Gina sa istruktura, samantalang hindi nakapagpreno ang demonyo at bumangga sa gusali. Nakuha ni Jinwoo ang kalamangan mula sa pangyayaring ito at sa wakas ay natama ng Hunter ang kanyang kalaban gamit ang kanyang dagger, na nagresulta sa kanyang tagumpay at ginantimpalaan siya ng isang fragment ng Tree of Life. Samantala dumating si Dango sa Estados Unidos upang interogahin si Sang, kaso ang unang nagtanong ay ang bilanggo mismo at gusto niyang malaman kung gaano nakalawak ang kaalaman ng mga tao tungkol sa mga portal at mga mahiwagang halimaw. Gayunpaman para sa kanya lahat ng ito ay walang kabuluhan kumpara sa mas malaking sakuna na ngayon ay tuluyang nagising. Layunin ni Sang napigilan ang trahedya bago ito mangyari at binaliwala ang taong naniniwalang isa lamang siyang mahiwagang halimaw. Tinanong ni Dango ang bilanggo kung natatandaan pa ba niya ang pangalan ng kanyang asawa o alinman sa dalawa niyang anak. Sumagot ang lalaki na isa sa kanyang mga anak ay nagngangalang Jinwoo. Sa sinabi niyang ito na nangako si Dango na magkikita silang muli sa impyerno at tungkol naman sa impyerno, nagpatuloy si Jinwoo kasama ang kanyang hukbo sa pag-akyat sa mas matataas na palapag ng dungeon. Dito ay tinalo niya si Metiz ang nag-iisang gabay sa lugar at balik sa interogasyon, nag-iba ang paligid at naging wasak at ayon sa mga opisyal na sangkot sa kaso, ito ang nangyayari kapag nagkakaroon ng labanan ang dalawang S-rank hunters. Sa katunayan ay maswerte na walang nasaktan dahil tinalo ni Hang Dong-so ang kalaban sa isang iglap, samantala ay nauubos na ang pagkain ni Jinwoo sa ika-75 palapag at bagamat nalulungkot, kinilala niyang marami siyang nakuha sa ekspedisyon. Isang hikaw mula sa boss ng ika-50 palapag at isang kwintas mula sa pagkatalo ng isang kalansay at ang Mirror of Greed, na magiging kapakipakinabang para sa kanyang mga spectral mage at sa huli ay nakuha rin niya ang isang susi na bagamat hindi pa niya alam kung ano ang binubuksan nito. Sa ngayon ay ang prioridad ni Jinwoo ay kolektahin ang 3 piraso ng Tree of Life na ang una, nakuha niya matapos talunin ang Volcano of Greed at ang pangalawa, ang tubig mula sa Echo Forest ay napanalunan niya ng matalo si Menes, ang huling piraso na lamang ang natitira para mailigtas ni Jinwoo ang kanyang ina. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.